Yo, sa magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay December na pala. December 10. Ah, Gusto ko lang sanang ipaalam po sa inyo o mas mabanggit yung kwento, mga suliranin, mga talambuhay na isang dahilan sa mag-asawa na kung bakit sumusuko, bumibitaw. Ano nga ba ang dahilan? Ating tatalakayin at para ating malaman. Ano, ibig ko sabihin po, dahil ba kaya minsan nag-aaway ang mag-asawa dahil lang ba sa pera? Sa pera o sa mga bagay-bagay, gano'n? Masabi natin na isang dahilan din ng pera, pero yung trato. Talaga po, yan ang pinaka-point natin, yan pagtrato. Kasi yung pagtrato po sa atin ng ating kinakasama at pagtrato natin sa kanila, dapat balanse. Hindi sisilipin yung ah, mga pangit mong nagawa kumpara sa labis mong nagawa na mabuti. Kailangan unawaan lang. Sinasabi nga nila kailangan unawaan. Kailangan kung mahal mo isang tao, pinasok mo isang relasyon, kailangan desidido ka sa lahat ng plano. Kung sakali na ganyan siya, pero may nakikita ka naman na kaya niyang gawin, kaya niyang mapatunayan, suportahan mo lang. Kasi yan, napapagod din. Hindi habang buhay malakas. Ginagawan kayo ng paraan kunyari, sa padre de pamilya siya nagtatrabaho, tapos nasa bahay lang ang asawa. Okay lang naman kung sakaling pero tutulong ka rin naman sa gawaing bahay. Hindi naman masasabi na working may trabaho ka, nakakapagbigay ka ng pera, yun na, ganun na lang yun. Ikaw sarap buhay, hindi. Oo, sabihin na natin hindi minsan natin nagagawa at tumulong sa gawaing bahay o pag-aalaga mo ng bata kasi sobrang pagod na rin. Pero alalahanin natin, ang babae napupuno din at sumusuko kahit sobrang mahal ka niyan. Yung lahat ng mga pwedeng mabago ay mababago. Kahit na akala mo wala, hindi kakayanin, hindi magbabago, hindi mag-iiba. Lahat yan pwede maging isang bula. Ganun talaga kabilis kapag ka naabuso o nasaktan ng isang tao. Pero bakit nga ba masabihin natin na ganun-ganun na lang kadali? Yung iwan ka kasi nasa ugali din talaga yan. Pag di kayo magkaunawaan, dapat pag-uusapan. Huwag na mag-away na sa harapan ng mga anak. Ganun. Yun lang, pinaka-the best yan eh. Kasi kung sakali namang nasa harap ng mga anak mo, lalo lang sasama ang loob, makikita pa ng bata kung paano kayo mag-away. Ganun yun eh. Pangit yun. Kaya mas maganda kung kayo mag-aaway, kayo lang dalawa. Huwag nyo na ipaalam sa iba yung tampuhan o samaan ng loob nyo. Pag-usapan, pinaka-the best talaga na para walang lumala na sitwasyon na ganun tulad ng problema ng mag-asawa. Pag-usapan. Pag-usapan ng maayos, nang walang sumbatan sa nakaraan. Kasi, kung may nakaraan man at tinanggap mo muli siya, hindi mo na dapat yun naisipin pa. Kasi, tinanggap mo muli pero ang tao nagbabago yan. Tandaan nyo, ang tao nagbabago. Hindi habang buhay ay ganyan at ganyan siya. Maraming pwedeng maging dahilan kung paano siya magbago. Kung siya'y mamahalin mo talaga ng tama at pakitaan mo ng isang magandang pag-aruga. Kahit na sabihin na may pagkukulang siya, ganun lang yun. Kaya payo ko lang sa mga mag-asawa dyan, kung matutulog kayo ng samaan ng loob, alam ko mabigat, mahirap. Pero para sa akin, mas maganda unawain o kaintindihan. Walang away, walang murahan, walang kahit anong sakitan. Kasi kung sinasaktan ka niyan, physical, medyo mag-isip ka na. Pero kung yung sa salita lang din naman, kaya naman kontrolin ang salita.
Di bali na lang kung talagang mapapakita mo sa gawa na mabuti. Yun lang ang masasabi ko. Ito lang ating konting tinalakay na usapin dahil ito sa akin ganyan din pero sabi ko nga ako, kung kayo ay kayo, yun talaga. Kung hindi, wala tayong magagawa. Yun ang plano ng Diyos. Yan ang direksyon. Siya ang nagtuturo ng ng tamang direksyon kung saan tayo lulugar. Saan tayo yun niya ilalagay. Kaya lagi ka lang magdadasal. Yun ang masasabi ko. Maraming salamat. Subscribe nyo ako